Napaisip ka na ba sa isang bagay? Bakit kahit talagang nagpupursige ka, ay nabubuhay ka pa rin? Katulad ng karamihan. Bakit yung mga talagang nagbago ng buhay, parang palaging may mga bagay na hindi mo kayang matutuhan? Ngayon, sasabihin ko sa iyo, ang isang masakit na katotohanan, isang sikreto na hindi kailanman ibabahagi ng mga nagtagumpay. Subukan mong alalahanin sa iyong buhay ang mga pinakamalalim na pagsisisi, ang mga pinakamagigibag na pagkakataong naipasa, at ang pinakamasakit na pagbisisi. Nangyari ba lahat sa landas na pinili mo, na mas comfortable, mas madali, at mas sumusunod sa iba? Isipin mo ng mabuti, unawain mo ito. Ang bawat isa sa atin ay isinisilang na may kasamang factory setting, at ito ang tinatawag na likas na ugali. Noong unang panahon, tumulong ito sa mga ninuno natin upang mabuhay, nagugutom kapag nakakakita ng masarap, para makapag-imbak ng enerhiya, natatakot kapag may panganib, para makatakas sa mga hayop. Ang pagpapakasama sa iba ang nagpapalayo sa atin sa pagkakatawan. Pero ang problema, ang panahon ay nagbago na. Ang dami ng pagkain ngayon, sobrang internal na kompetisyon ng isip. Ang lumang sistemang ito ay naging pinakamalaking hadlang sa atin. Ang kalikasan mo, nais nito ng kaginhawaan, umiwas sa sakit, hinahangad ang agarang kasiyahan. Pero sa mundong ito, ang lahat na mataas na gantimpala, kayamanan, karunungan, malalalim na relasyon, ay nakatayo sa pagantala ng kasiyahan, sa pagtanggap ng sakit, at sa pangmatagalang pananaw. Dito nagkakabanggaan ang lahat. Gusto mong umanga, ang hinahanap mo ay mga bagay na kakaunti lang ang nakakaangking. Ngunit ang sinusundan mo ay ang ginagawa ng karamihan, ang mga ugaling nagpapagaan sa iyo. Kaya ba yon? Kaya, ang esensya ng pag-anga, hindi tungkol sa bagong kakayahan o bagong oportunidad, kundi isang digmaan papasok sa sarili, isang digmaan laban sa iyong likas na ugali. Kailangan mong matutong laban sa natural na ugali upang makamit ang sobrang mahabang gantimpala. Sa araw na ito, pag-usapan natin ang mga taong totoong nakaangat ng antas ng buhay. Sila ay hindi kailanman sinangayunan na ibahagi sa iyo ang kanilang ilalim na luhika. Huwag kang mag-alala, hindi kita gagawing walang puso, hindi makina. Sa kabaligtaran, tutulungan kitang bawiin ang kontrol ng buhay mo. Hindi ka napapalayain ng mga lipas na instinct. At isa-isa kong sasabihin sa iyo kung paano talaga gawin. May plano tayong ipagtaksil sa iyong natural na ugali. At gawing hagdan para umakyat ka. Mayroong 6 na panuntunan. Talakayin natin isa-isa. Unahin natin ang una, ang pinakakaraniwang bitag ng tao, ang pagnanais ng agarang kasiyahan. Sa loob ng utak mo, may matandang mekanismo ng gantimpala na pinapagana ng dopamina. Sinasabi nito na kapag gutom ka, kumain ka, pag pagod ka, matulog ka, pag naiinip ka, mag-scroll ka, pag stress, maglaro ka ng laro. Ang hinahanap niya ay agad-agad na mapapasaya ka kaagad. Kaya kapag dapat kang nag-aaral sa gabi, magmarathon ka ng mga short video. Tingnan mo lang, madaling araw na, 2 Sa unang araw mo ng pagdidieta, isang cake lang at natalo ka na. Tapos alalayan mo ang sarili mo. Umiumpisa na lang ako bukas. Kukunin mo ang sweldo mo at gagamitin sa pinakabagong telepono at sa dami ng magagandang damit. Sa halip na ilagay ito sa pag-aaralang baka magbunga pag ilang taon. Hindi ito pagkakamali mo lamang. Ito ang default na setting ng lahat ng tao. May isang klasikong eksperimento sa psikolohiya. Tinatawag itong eksperimento ng marshmallow. Binigyan ng mga mananaliksik ang ilang mga bata, bawat isa ng isang marshmallow. Sinabi nila, kung hindi mo kakainin sa loob ng 15 minuto, bibigyan ka pa nila ng isa pang piraso. Ang mga batang nakapagpigil, pagkalipas ng 10 taon o higit pa, sa pag-aaral, trabaho, at relasyon, karaniwan ay mas naiiba kaysa sa mga agad kumain. Mas maganda ang naging resulta nila. Ipinakita ng eksperimento na ito, isang medyo malupit na katotohanan. Ang mga taong marunong magantala ng kasiyahan, sila ang mas nananalo sa hinahara. Kaya ang unang hakbang ng laban sa natural na ugali ay ito. Sadyang labanan ang agad-agad na kasiyahan ngayon. Hindi ibig sabihin nito na kailangang maging isang monghe ka, kundi gusto kitang gisingin na makita na lahat ng madaling na ibibigay na saya. Unti-unting sinisingil ang hinaharap mo. Ang kasiyahan ng short video, sinisingil nito ang iyong kakayahang mag-isip ng malalim. Ang saya ng junk food, sinisingil nito ang iyong kalusugan. Ang saya ng impulsive shopping, sinisingil nito ang iyong pinansyal na seguridad. So paano naman gawin ito ng praktikal? Bibigyan kita ng 3 na madaling gawin sa araw-araw. Una, yugnay ang sakit sa benepisyo. Huwag laging isipin na ang pag-aaral ay puro paghihira. Dapat nasa isip mo na. Ipaliwanag ng malinaw, isang beses lang. Mag-aral ng 1 oras ngayong araw. Mas higit ka kaysa kahapon. Umiangat ng 1%. Pagkalipas ng 1 taon, ito ang kamanghamanghang compounding. Ngayon, pigilin ang pagbili. Ang mga bagay na wala namang silbi. Ilagay ang naipon sa investments. Sa loob ng 10 taon, magiging malaking yaman yan. Dapat maliwanag sa iyo. Ang malaking marshmallow sa hinahara. Paliwanagin mo ito. Gawing maliwanag. Isang parola na tatanggol sa iyo laban sa tukso ngayon. Pangalawa, magdisenyo ng maliit na ritual. Hindi sapat na labanan ang natural na ugali. Huwag umasa lang sa lakas ng loob. Maubos din ang willpower. Gamitin ang ritual para mag-on. Halimbawa, magsisimula ka ng mahirap na gawain. Maglaan muna ng 5 minuto para ayusin ang mesa. Magpakulo ng saa, isuot ang noise-cancelling headphones. Sabihin sa sarili, ok na, susunod na 1 oras, ay para sa aking malalim na trabaho. Wala ito pakialam sa mundo. Ang maliit na ritual na ito, parang isang psikolohikal na switch, tutulungan kang mas smooth na lumipa sa estado na laban sa natural na ugali. Pangatlo,
Putulin na lang ang pinag-ugatang tukso. Hindi kayang pagsubok ng tao ang tao. Ang pinakamabisang paraan, hindi ang subukan siya. Hindi niya binibigyan ng pagkakataon ang sarili. Kung mag-aaral ka, ilagay ang phone sa ibang kwarto. Kung magpapapayat ka, huwag mag-imbak ng merienda sa bahay. Sa mitolohiyang Griego, si Odysseus, upang labanan ang awit ng mga sirena, pinatali niya ang sarili sa palo ng layag. Inamin ang sariling kahinaan. Ang pagiging mahina, gamitin ang kapaligiran at kasangkapan bilang panakip sa sarili. Hindi yon nakakahiya. Tawagin mo itong karunungan. Tandaan lahat ng magkapabuti sa iyo. Ang pagbabasa, pag-ehersisyo, malalim na pag-iisip. Ang proseso nila ay likas na laban sa natural na ugali, masakit, at hindi comfortable. At ang pagahon ay ang paggamit ng panandaliang sakit, kapalit ng pangmatagalang benepisyo. Kapag nasimulan mong namnamin ang kasiyahan mula sa pagantala ng kasiyahan, ang mas mataas na kaligayahang dala nito, nasa unahan ka na ng 70% ng tao. Pangalawang ugat ng problema, pag-iwas at paghahanap ng madaling daan. Ang ating utak ay likas na maestro sa pagtitipid ng enerhiya, kusang pinipili nito ang pinakamababang effort, pinakapamilyar, at pinakakomportableng ruta, kaya mas pipiliin mong gumugol ng 3 oras na mag-alternate lang sa iba't ibang app at mag-asikaso ng mga maliliit na bagay. Pero ang madaling impormasyon ay hindi rin handang gumugol ng 1 oras para magbasa ng isang mahirap na profesional na libro. Mas pipiliin mong ulitin ang paggawa ng trabahong sanay ka na, kumuha ng isang stable na sweldo. Hindi mo rin gustong hamunin ang punong-puno ng hindi katiyakan, ngunit maaaring magdala ng malaking pagunlad na proyekto. Palagi nating ginagawang parang masipag, para lang lamunin ang sarili, mukhang busi, pero umikot lang sa comfort zone. Ang ganitong kaginhawaan ay ang pinakamalambot na lason para sa pagunlad. Ang tunay na magdudulot na malaking pagbabago sa iyo ay laging yaong mga bagay na nasa labas ng comfort zone. May konsepto sa educational psychology na tinatawag na necessary difficulty. Ang pagkatuto at paglago, hindi mas maganda kung sobrang dali, kundi nangangailangan ng kaunting tamang husay na hirap at mga hadlang, kalaman at kakayahan. Ang siyang tunay na tatak at mananatili sa iyo. Parang pag-ehersisyo, kailangan mong buhatin ang bigat na nagpapahirap sa iyo para magkaroon ng maliit na puni sa kalamnan. At sa sobrang pag-recover, ay magiging mas malakas ka. Kung araw-araw puro lakad lang, hindi magbabago ang katawan. Ang ikalawang hakbang na laban sa natural na ugali ay ang kusang hanapin at hamunin ang kailangang hirap na ito. May sasabihin akong totoong kwento. Isang kilalang manlalaro ng ice hockey, Wayne Gretzky. Hindi siya lumalaro lang noon kasama ang kapwa niya bata. Madalas siyang dalhin ng ama niya upang makalaro kasama ang mas matatanda, kahit mga adult na. Sa simula, madalas siyang matalo at masaktan. Pero dahil dito, napilitan siyang harapin ang mas malalakas na kalaban. At dito niya, nahubog ang kanyang natatanging pananaw sa yelo at bilis ng reaksyon. Sabi niya pagkaraan, kung hindi ka makikipaglaro sa mas magaling sa iyo, hindi mo kailanman malalaman kung gaano kakalakas. Tayo, ordinaryong tao, hindi naman kailangang maging ganito ka-extreme. Pero pareho ang prinsipyong gumagana. Paano gagawin ito? Una, hanapin ang iyong hangganang kakayahan. Silipin ang trabaho at buhay mo ngayon. Hanapin ang bagay na akala mo marunong ka na, pero hindi ka pa ganoon kahusay. Yung hangganang bahagi na iyon ay ang pinakamainam mong training ground. Halimbawa, kung copywriter ka, magaling ka sa maikling teksto, pero magulo ang luhika pag mahahabang sulatin. Kaya ang kailangang hirap para sa iyo ay ang magpraktis ng pagsusulat ng higit sa 3,000 salita ng mga malalim na artikulo. Kung ikaw ay programmer, masanay ka sa business code, pero kalahating intindi lang sa ilalim na algorithm. Kaya ang iyong kailangang hirap ay araw-araw mag-solve ng isang algorithm na problema. Pangalawa, gawing laro ang hamon. Pagharap sa kahirapan, ang natural na ugali ng tao ay umatras. Pero paglaro ang usapan, nagiging excited ang tao. Idesig mo ang nakakapagod na hamon, parang pagpatay ng kalaban at pag-level up. Maglagay ng malinaw na levels at rewards para sa sarili. Halimbawa, matapos basahin ng buo isang nakakabuhuling libro, bigyan mo ang sarili ng gantimpalang manood ng scene. Kapag matagumpay mong natapos isang challenging na proyekto, bigyan mo ang sarili ng maikling bakasyon. I-link ang sakit sa agarang reward. Gamitin mo ang natural na ugali para linlangin ang natural na ugali. Pangatlo, magtatag ng feedback loop. Sa comfort zone, ang ginagawa, hindi gaanong nangangailangan ng feedback kasi kontrolado mo ang lahat. Pero sa challenge zone, ang feedback ang iyong mga mata at tenga. Kung nagsulat ka ng isang artikulo, hanapin mo ang mga eksperto, tanungin kung saan nagkakamali. Kung nag-insayo ka ng bagong skill, sumali ka sa kompetisyon o testing para makita mo ang totoong level mo. Ang pinakamatakot ay ang pagbubukas ng silid at paikot-ikot na pagsusumikap na walang saysay. Kaya kailangan mo na mataas na kalidad na feedback. Parang salamin, pinapakita nito ang mga kakulangan mo at binibigyang halaga ang bawat pakikibaka. Huwag nang malulong sa ilusyon ng walang hira. Lahat ng nagpapahirap sa iyo ng kaunti, nakakainis o nakakapagod mag-isip, hindi ka pinahihirapan, nililikha ka nito. Ikatlong bog, malakas na mekanismo ng pagtatanggol sa sarili. Kapag napalpak kayo sa isang bagay, ang utak, para maiwasang marating ang hindi ako at ang sakit ng wala akong silbi, agad mag-start na maghanap ng sisihin. Hindi ko kasalanan, malas ang merkado, masamang kapalaran, hindi nakikipagtulungan ang iba, o may depekto ang paraan.
Likas tayong mga tagapagtanggol, laging nakakahanap ng dahilan para sa pagkabigo. Ang perpektong dahilan, ang ganitong pagpapatawad sa sarili. Pansamantala nitong pinoprotektahan ang marupok na pagpapahalaga sa sarili. Ngunit sa katagalan, kinukuha nito sa atin ang pagkakataong matuto mula sa pagkabigo na pinakamahalaga. Kung lagi mong pinapatawad ang sarili, hindi ka papatawarin ng merkado, hindi rin ng buhay. Ang ikatlong hakbang laban sa natural na ugali ay tigilan ang pagiging sariling abogado, maging iyong sariling punong piskal, maging mahigpit sa sarili. Kailangang matutunan mong harapin ang bawat pagkabigo ng malamig, mga walang awang refleksyon at pagsusuri. May isang tao na talagang hinahangaan ko, si Inamori Kazuo, isang negosyanteng Hapon. Noong siya'y bata pa, nakaranas siya ng kabiguan sa eksperimento. Nasayang ang ilang buwang trabaho niya. Buong buwan niyang pinaghirapan, nawalan ng saysay. Hindi siya naghanap ng paluso. Sa halip, ginawa niya ang kakaiba. Dinadala niya ang nabigong sample sa pagtulog, at paulit-ulit itong pinag-iisipan. Sa wakas, mula sa kulay ng bita, natuklasan niya ang ugat ng problema. Sabi niya, dapat mong dalhin ang sakit na hindi mo matitiis, at harapin ang pagkabigo ng buong puso. Diyan lalabas ang mga sagot. Paano gumawa ng isang mataas na kalidad? Walang awa na refleksyon. Una, prinsipyo ng neutralidad sa katotohanan. Pag-uumpisa ng refleksyon. Huwag gumamit ng salitang puno ng emosyon. Huwag sabihing, tanga ako, na wala ang pagkakataon. Sa halip, sabihin mo, noong buwan araw, lumitaw ang signal A sa merkado. Pinili kong gawin ang operasyon B noon. Hindi ko pinili ang C. At sa huli, nawi ito sa resulta I. Ihiwalay mo ang sarili mo mula sa emosyon. Parang isang hukom na nagre-record ng ebidensya. Maglahad ka lang ng mga objektibong katotohanan. Ito ang unang hakbang para maiwasan ang mag-self-criticize o mag-defense ang sarili sa harap ng pagkakamali. Pangalawa, ang pamamaraan ng paghuhukay sa ugat. Tungkol ito sa direktang dahilan ng pagkabigo. Tanungin mo ng sunod-sunod, 5 beses, bakit? Halimbawa, nabigo ang proyekto, bakit? Dahil na-delay ang delivery. Bakit na-delay? Dahil natigil ang isang critical na module. Bakit natigil? Dahil ang kasamang responsable ay kulang sa karanasan. Bakit inasign ang taong kulang sa karanasan? Sa critical na module, dahil noon, inisip ko na, madali lang ang task. Gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon. Bakit ko nagkamali sa paghuhusga? Sa hirap ng task, dahil bago nagsimula, hindi ko na-assess ng maayos ang technical na mga panganib. Tingnan mo, pag umabot sa huli, ang ugat ng problema mula sa di kaya ng kasamahan, naging mali kong desisyon. At doon mo makikita ang totoong leksyon. Iyan ang epektibong refleksyon at pagsusuri. Pangatlo, gumawa ng talaan ng mga pagkakamali. Mas mabuting isulat kaysa umasa sa memorya. Isulat ang bawat leksyon na lumabas mula sa iyong refleksyon. Ang talaang ito ay hindi para gawing haligi ng kahihiyan, kundi ang iyong pinakamahalagang personal na yaman. Bago ka magdesisyon na malaki, buksan mo ito, tingnan kung may katulad na sitwasyon, kung may aral na pwedeng gamitin. Ang bilis ng paglago ng isang tao, hindi nasusukat sa talino niya, kundi sa bilis niyang matuto mula sa pagkakamali. Tigilan mo na ang pagdaldal at pagpasensya sa sarili. Ang bawat pagkabigo ay bayad na klase para i-upgrade ang iyong pag-unawa. Ang bayad sa klase ay ang iyong kapang naharapin ang sakit, ang tumitinding sa sarili. Sila lang ang makakayanan mamuhay ng may kumpiyansa sa totoong mundo. Ika-4 na sakit na kinakahara. Pagkiling sa grupo. Tayo ay mga inanak ng mga nilalang na namumuhay sa grupo. Para sa ating ninuno, ang paglayo sa grupo ay katumbas ng kamatayan. Kaya malalim ang pagnanais na tanggapin ng iba. At takot tayong maiwan na mag-isa. Nakaukit yan sa ating mga gen. Ang likas na ugali na ito, sa ngayon, nagiging ganito. Bibili ka, at kusang tinitingnan ang may pinakamaraming benta. Pipili ng kurso o trabaho. Na popular, madaling makita ang uso. Ang ginagawa ng karamihan. Bago magpahayag ng opinyon, tinitingnan muna natin ang reaksyon ng paligid. Di madaling sumalunga. Natatakot tayo sa pagiging kakaiba. Takot maging outlier. Ang pagnanasa na tanggapin ng grupo. Binigyan tayo nito ng pakiramdam ng seguridad. Ngunit pinapantay din ang ating mga talim. At sinasakal ang pagkamalikhain. Ang totoong oportunidad. Hindi laging nasa maingay na lugar. Hindi kapag lahat ay sabay-sabay tumatakbo papunta sa isang direksyon. Ang direksyong iyon, madalas ay wala ng ekstra benepisyo. O kaya ay malaking bitag. Sa investment, sa negosyo, o sa personal na paglago. Ang tunay na pagunlad, nagmumula sa independenteng pag-iisip at paghuhusga. Kaya ang ika-4 na hakbang na laban sa natural na ugali, ay ang paglaya mula sa hatak ng grupo, at ang pagsasabuhay, o kusang pagpili. Ang mataas na kalidad na pag-iisa. Ang sinasabi kong pag-iisa, hindi ibig sabihin ay total na pag-iwas sa pakikisalamuha, o maging taong antisocial. Ito ay isang kalagayang mental. Isang kakayahan na mapatabunan ang ingay sa paligid, at magtuon ng pansin sa tinig ng iyong sarili. Sabi ng Aleman na pilosopo Schopenhauer, ang tao, tanging kapag nag-iisa, ay nagiging siya mismo. Sa loob ng grupo, gumaganap tayo ng iba't ibang papel. Anak, asawa, empleyado, kaibigan. Nagsusuot ng maskara, sinasabing mga akmang salita, gumagawa ng mga bagay na inaasahan sa atin. Ngunit kapag nag-iisa ka, doon mo maaari nang tanggalin ang mga peking anyo. Makipag-usap sa totoong ikaw. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang talagang mahalaga sa iyo? Saan mo gustong patunguhan ang buhay mo? Ang mga sagot sa mga huling tanong na ito, lumilitaw lang kapag nag-iisa ka. Paano mo huhubugin ang kakayahang ito? Una, mag-set ng oras para mag-isa. Araw-araw o lingguhan, maglaan ka ng isang bahagi ng oras para sa sarili, na hindi ka dapat istorbohin. Maaaring 1 oras lang, o 1 buong hapon. Patayin ang telepono.
Isara ang laptop at huwag makipag-usap sa iba. Maglakad-lakad, pumunta sa tahimik na kapehan, o simpleng mag-star sa bahay. Ang hangganang ito, ibinibigay sa puso mo, ang dagdag na puwang, para lumabas ang mga malalalim na iniisip, na natatabunan ng araw-araw na abala. Pangalawa, piliin mo ang impormasyon na pinapapasok. Buhay tayo sa panahon ng impormasyon overload. Mga balita, sismis, mga opinyon, umaagos na parang baha, at bumabaha sa isip mo, na kinukuha ang kakayahan mong mag-isip ng malaya. Kaya dapat matutunan mo ang aktibong pagkontrol sa input ng impormasyon. I-unfollow mo ang mga account na puro pumupukaw ng emosyon, o nagpo-provide lang ng basura ng impormasyon. Magbasa ng mga klasiko, imbes na mag-scan ng pira-pirasong balita. Mag-deep think ka sa isang tanong, imbes na mag-scroll ng 100 uluhan. Ang iyong mundo ng isip, tulad ng kinakain mo, kailangang maingat na pamahalaan. Pangatlo, magsanay ng reverse thinking. Kapag ang isang pananaw o oportunidad, mukhang tinatangkilik na marami, kapag lahat ay nagsasabing maganda, sanayin mo ang sarili mo na gumawa ng habit na laban sa natural na ugali. Tumigil at isipin muna, ano ang kabaligtaran nito? Saan ang mga panganib? Paano kung mali ang lahat? Charlie C. Munger ay isang master ng reverse thinking. Palagi niyang sinasabi, mag-isip ng baligtad, palaging mag-isip ng baligtad. Ang ganitong paraan ng pag-iisip ay nagpapakita sa iyo ang mga blind spot na di nakikita ng iba at natatamang mga pagkakataon na di mahahawakan ng karamihan. Tandaan, lahat ng dakilang likha, lahat ng disruptive na ideya ay ipinanganak sa pagiging mag-isa. Kapag naglakas loob kang tahakin ng isang landas na kakaunti lang ang dumaraan, maaari mo pansamantalang mawalan ng palakpakan, ngunit sa huli, ikaw ang mananay. Ang buong mundo, ikalimang nakamamatay na kahinaan, pagkapadala ng emosyon, ang ating mga desisyon, sa malaking bahagi, hindi nabubuo na masinsinang lohika, kundi hinahari ng takot, kasakiman, galit, selos at iba pa. Ang mga primitibong damdamin ang gumagabay. Naranasan mo na bang dahil sa sandaling paggas, magsalita ka ng mga salita na pinagsisisihan mo? Naranasan mo na bang dahil sa hype sa merkado, bumili ka ng stock na sobrang taas, tapos natrap ka ng malalim? Naranasan mo bang dahil natatakot kang mapuna ng boss, tinakpan mo ang isang dapat ay agad na inilantad na problema, na nauwi sa malaking sakuna? Lahat yan ay emosyon, ang gumagawa ng desisyon para sa iyo. Ang istruktura ng utak natin ang dahilan. Ang amygdala, na responsible sa emosyon, ay nagpapadala ng signal na mas mabilis kaysa sa prefrontal cortex, ang bahagi na nangunguna sa rasyonal na pag-iisip. Kaya kapag stressed, lagi muna tayong nakakaramdam bago mag-isip. Ang taong hindi marunong mag-control ng emosyon, hindi rin makokontrol ang buhay niya. Ang emosyon mo parang isang ligaw na kabayo. Kung hindi mo ito supilin, dadalhin ka nito na bangag sa bangin. Ang ikalimang hakbang na laban sa natural na ugali ay magtayo ng pagitan. Sa pagitan ng stimulus at ng tugon, magtatag ng isang rasyonal na firewall at matutong maging maestro ng iyong emosyon. Huwag maging alipin. Dito, ang pinakamahalagang aralin ay si Ray Dalio, isang investor. Sinabi ni Ray Dalio sa isang interview, noong siya'y bata pa, may isang pagkakataon na dahil sa sobrang kumpiyansa, ipinusta niya ang lahat ng ari-arian niya. Bumagsak ang merkado, at halos siyang mabangkarote. Pagkatapos ng pagbagsak na iyon, hindi siya nagreklamo. Sa halip, pinigil niya ang emosyon, at kalmadong sinulat niya ang isang hanay ng mga prinsipyo sa paggawa ng desisyon, na kalaunan, naging pundasyon ng Bridgewater. Anya, sakit panandang pandagdag pagninilay katumbas equals pagunlad. Ang sakit mismo, walang halaga. Ngunit kapag sinamahan na makatwirang pagninilay, nagiging pinakamalaking kayamanan ito. Paano itayo ang firewall na ito? Una, matutong huminto ng 6 segundo. Kapag umaalon ang emosyon, tulad ng galit, o takot, o kasakiman, bigyan ng sarili ng 6 segundo. Huminga ng malalim, bumilang hanggang 6, para makahabol ang prefrontal cortex, ang lohikal na bahagi ng utak. Ang 6 na segundo na ito ay makakaiwas sa 70% ng impulsive na desisyon. Pangalawa, isulat ang desisyon. Huwag lang isipin sa ulo. Kumuha ng papel, isulat kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Tapos, isulat ang mga objetibong katotohanan. At isulat kung ano ang gagawin mo. Ang proseso ng pagsusulat ay pagpapasok ng rasyonalidad. Pangatlo, maghanda ng listahan ng desisyon. Isipin ito ng maaga. Kung biglang babagsak ang merkado, ano ang gagawin ko? Kung may taong magpapagali sa akin, ano ang gagawin ko? Kung may napakalaking tukso, ano ang gagawin ko? Isulat na ang mga makatwirang patakaran ng maaga. Pagdating ng emosyon, sundin lang ang mga patakaran. Huwag magpadala sa agarang reaksyon. Ang tunay na taong hinog, hindi walang emosyon, kundi hindi pinapayagan na kontrolin sila ng emosyon. Ito ang pinakamataas na karunungan at kailangan para makabangon. Ang huli at ang pinakapundamental na kontrahin ng tao laban sa tamad na pag-iisip. Ang utak, katulad ng kalamnan, kung hindi ginagamit, humihina. Pero likas sa tao ang tamad mag-isip. Mas gusto natin kumanggap ng handang konklusyon kaysa sirain at muling pag-isipan ito. Mas gusto nating gumamit ng simpleng label para ilarawan ang komplikadong bagay. Sa halip na tuklasin ang mga prinsipyo sa likod nito, mas umaasa tayo sa nakaraang karanasan kaysa umangkop beses sa bagong sitwasyon. I-adjust ang pananaw, ang pag-iisip na tamad. Sa araw-araw na buhay, maaaring walang gaanong pinsala. Ngunit sa ugat nito, pinipigilan ka nito na umangat at umusad. Sa panahong ito, ang pagitan ng tao sa tao, ang pinakapundamental na diferensya, hindi na nasa impormasyon, kundi nasa lalim ng pag-iisip. Parehong impormasyon. Ang iba, nakikita lang ang ibabaw. Ang iba, nakikita ang trend. Sa parehong problema, ang iba, naiisip lang ang karaniwang solusyon.
Ang iba, naiisip ang revolusyonaryong paraan. Ang ganitong pagkakaiba, nagmula sa kung handa kang mag-isip ng malalim. Kaya ang ika-negatibo, 6 na hakbang laban sa natural na ugali ay sadyang lumaban sa katamaran ng pag-iisip at gaya ng pag-aayos ng kalamnan. Sinadyang sanayin ang iyong kakayahan mag-isip. Ang pinakamalinaw na halimbawa nito ay si Elon Musk. Pirmi niyang binibigyang diin ang konsepto na tinatawag na first principles thinking. Guguhitin ang bagay-bagay. Bumalik sa pinakapundamental, hindi matitinag na mga aksiyoma at katotohanan. At saka muling itayo ang lahat mula sa pundasyong iyon. Gumagawa siya ng rocket. Hindi para lang paginaangkopin ang umiiral na rocket para maging mas mura. Kundi tinatanong niya, ano nga ba ang pinakapundamental na bahagi ng rocket? Aluminyo, titan, tanso, carbon fiber. Magkano ba ang mga raw materials na yan sa merkado? Sa merkado, magkano ang presyo nila? Nagkakahalaga lang sila ng 2% ng total gastos ng rocket. Kaya malinaw, ang problema ay nasa paggawa. Kaya nagdesisyon siya na siya mismo ang gagawa mula sa simula. At nabawasan ang gastos ng 70%. Napabago niya ang buong industriya. Iyan ang kapangyarihan ng malalim na pag-iisip. Kailangan nito ng napakalaking mental na effort at labis na laban sa natural na ugali. Pero nagbibigay ito sa iyo na walang kapantay na pananaw. Kami, mga ordinaryong tao, paano mag-practice ng malalim na pag-iisip? Una, sanayin ang sarili na magtanong hanggang sa dulo. Huwag agad tumanggap ng kahit anong konklusyon. Sa bawat tananaw, magtanong ng hindi bababa sa 5 bakit. Halimbawa, may nagsabi na, ang short video ang pinakamalaking trend ngayon. Kailangan mong tanungin, bakit ito trend? Kanino napupunta ang benepisyo? Ano ang kalamangan mo? Huli na ba para pumasok ngayon? Gaano katagal-patagal ang trend na ito? Linawin ang mga ito, at ang desisyon mo. Hindi magiging bulag na pagsunod lang. Pangalawa, magbasa ng may tema. Huwag ka nang magpakontento sa, huwag magbasa ng paunti-unti lang. Magtakda ka ng isang tema. Halimbawa, kakayahan sa komunikasyon. O kaya, pamumuhunan at pera. O artificial intelligence. Tapos gumugol ng 1 o 2 buwan. Tipunin mo sa loob ng temang iyon. Ang 5 hanggang 1-0 pinakaklasikong libro. Hanapin lahat, tapusin mo ang pagbabasa. Makikita mo na ang iba't ibang mayakda ay nagsasalita mula sa iba't ibang anggulo tungkol sa parehong problema. Minsan, magkasalungat pa sila. Ang prosesong ito ang magtutulak sa iyo na magkumpara, mag-verify at mag-integrate. Sa huli, mabubuo mo ang sarili mong malalim at maraming dimensyong balangkas ng pag-unawa. Pangatlo, ang paraan ni Feynman. Matuto sa pamamagitan ng pagtuturo. Pagkatapos mong matutunan ang bagong kaalaman, subukan mong ipaliwanag ito ng pinakamadali. Sa payak at tuwirang salita, sabihin mo ito sa isang taong wala talagang alam. Halimbawa sa isang miyembro ng pamilya mo, o kahit sa isang bata. Habang ipinapaliwanag mo, makikita mo agad kung saan ka hindi totoong nakaintindi, o kung saan may putok ang lohika mo. Ang prosesong ito, output na nagtutulak ng input. Ang pinakamainam na panukat kung hawak mo ba talaga ang kaalaman. At ito rin ang pinakamahusay na paraan. Labanan ang pagpapanggap na natuto ka na, ang katamaran ng katawan, ang pagiging tamad sa pag-iisip, ang nagpapaliso ng takbo ng buhay mo. Sa mundong mabilis magbago, ang tanging magpapatatag sa iyo, hindi ang alam mo na ngayon, kundi ang kakayahan mong patuloy na kumuha, ang mataas na kalidad ng pag-unawa, at ang kakayahang iyon, totoong nakabesa, pagkontra sa pagkatamad sa pag-iisip, sa pamamagitan ng malalim na pag-iisip. Sige, tapos na ang 6 na batas. Balikan natin ng mabilis. Laban sa agad-agad na ligaya, palitan ito ng pagantala ng kasiyahan, para sa pangmatagalang kaligayahan. Laban sa pag-iwas at paghahanap ng dali. Hanapin ang kinakailangang hira, diyan mo makakamit ang tunay na paglago. Laban sa pagpapatawad sa sarili ng basta-basta, gamitin ang walang awa na pagsusuri, para gawing aral ang pagkabigo, at hagdan ng mas mataas na pag-unawa. Laban sa paghangad ng pagtanggap ng grupo, sa sinadyang pag-iisa, mas maririnig mo ang totoong tinig ng loob. Laban sa pagpadala sa emosyon, magtayo ng rasyonal na firewall, at maging may-ari ng iyong emosyon. Laban sa pagkatamad ng isip, gamitin ang malalim na pag-iisip, para gumapang ang tunay na pagkakaiba mo sa iba. Alam ko, ang 6 na landas na ito, mahirap pahakin isa-isa. Ibig sabihin nito, kailangan mong isuko ang kasaganaan sa harap mo, ang harapin ang iyong hina. Tiisin ang panandaliang pag-iisa, labanan ang likas na pagnanasa. Ang prosesong ito, puno ng pakikibaka at sakit. Pero gusto kong sabihin sa iyo, ang tinatawag na pag-anga, hindi kailanman isang madali o masayang bagay. Sa esensya nito, ito ay isang digmaan laban sa sarili. Bakit ka naging karaniwan noon? Hindi dahil kulang ka sa pagsisika, kundi dahil ang lahat ng pagsisikap mo, iyong inilalaan sa daan na sumusunod sa natural na ugali. Ginagamit mo ang tiyaga sa taktika, para takpan ang katamaran sa estratehiya. Ngayon, na naunawaan mo, ang totoong pagbabago, nagsisimula sa paghiwa papasok. Ang 6 na pangunahing batas na ito, hindi para putin mo ang iyong pagiging tao, kundi para maintindihan mo ito. At sa kalampasan, parang isang mahusay na manlalaro ng chess. Hindi niya pinapatay ang mabangis na kabayo, kundi naunawaan niya ang ligaw nitong ugali, at gamit ang napakahusay na teknik, at matibay na loob, sinakanya ito. Ginagamit ang lakas nito, gamitin para sa sarili mo. Tayo'y ipinanganak na tao, at binigyan ng likas na pagkatao, ang sinaunang sistemang ito. Ngunit kasabay nito, binigyan din tayo ng malayang kalooban. Ang mas mataas na karapatang ito, maaari mong piliin, hayaan ang lumang sistema, na tumakbo ng automatiko. Dadalhin ka nito sa karaniwan at pagsisisi, o maaari kang pumili, gamitin ang iyong malayang kalooban, sadyain,
Matapang i-reboot ang script ng buhay mo. Bibigyan kita ng isang sipi. Mula sa psikolohista na si Scott Peck. Sa pambungad ng The Road Less Traveled, sinulat niya, ang buhay ay puno ng paghihirap. Ito ay isang dakilang katotohanan. Isa sa mga pinakadakilang katotohanan sa mundo. Ang kadakilaan nito ay kapag naintindihan natin ito, maaari tayong magtagumpay ng lampas sa ating sarili. Ang daan tungo sa pagbabago ng buhay, talagang laban sa natural na ugali. At kapag tunay mong nakuha at tinanggap mo ito, congrats! Nagsimula na ang iyong paganga. Salamat at nakaabot ka rito. Kung nakatulong sa'yo, huwag kalimutang mag-like. Kita-kits sa susunod. Ang audio na ito ay nilikha ng Moin Gongfang AI.